Good news para sa mga OFW solo parents. Ayan, paano ko nasabi yan? Meron po. Ayan, meron pong OWA program, tinatawag na Solo Parents Program. Kung ikaw solo parents, i-comment mo yan kasi good news na good news po para sa inyo. So talagang kumbaga talagang gumawa ang paraan, gumawa ng batas para sa mga solo parents. Lalo na kung ang sahod mo is wala pang 250,000 sa loob ng isang taon. Okay? So talagang si Ma'am Congresswoman Bernadette Herrera talagang nasa puso niya yung mga solo parents. Okay? So, panoorin niyo yung video. Okay? Panoorin at tapusin niyo. Intindihin niyo maigi. Itigil niyo muna yung ginagawa niyo. Pakinggan niyo mabuti. Okay? Kasi alam ko naman magiging qualified po kayo dito. Okay? Lalo na kung meron na po kayong solo parents ID. Madali lang naman kumuha dyan. Okay? Sige, panoorin at tapusin maigi bago mag-comment o magtanong sa video. Okay? Tara, let's go. Mga solo parents, kasama po natin si Arnel Ignacio, siya pa ang head ng OWA. Sabihin mo ko anong OWA? Overseas Workers Welfare Administration na namamahala sa welfare ng ating milyon-milyon OFWs all over the world na pinoproblema ng ating mahal naman kayo kasi ni Kong BH, yung daw mga solo parents, kaya hinabol ko siya rito. Magre-report na ako. Kasi dahil diba, meron tayong mga solo parents, basta ikaw ay asawa ng isang OFW na semi-skilled or low-skilled at nag-iisa kang nag-aalaga at nagpapaalam sa anak mo dito sa Pilipinas, ikaw ay considered solo parent. Kaya si Arnel, ang OWA ay magbibigay ng priority sa mga solo parents. Bubuo na kami ng karagdagang programa aside from the scholarship. Kasi may utang ang OWA sa atin na guidelines from the 2 years na. Kaya ngayon, gagawin na nila yung guidelines to make sure. So yun lang. Scholarship, solo parents, may OFW scholarships. Tapos priority, ang may solo parent ID. So, punta na po kayo sa OWA. How do they apply? In fact, sa amin, we've increased the numbers of our scholars. Meron kami ng Educational Development Scholarship Program. Ito yung 60,000 a year. Yun namang ODSP, ito yung 20,000 a year para sa mga kumikita lang ng $600 and below. Ngayon, ito, in-increase natin ito sa 5,000. But, since tayo narinig ko kayo talking about it, so we'll submit it to the board para dagdagan pa yung numero to make it easier for the solo parents. Please, bigyan niyo po kami ng guidelines so we can share it with the public. Okay, ito. Tapos na yun. Because that's already an existing program. And then, yung isa pa, sa briefing sana bago umalis, yung departure, makisama sa briefing. Sa aming PIDOS, yung PIDOS, na they can avail of the solo parent ID kung ang kanilang asawa na may iwan dito. Kung low-skilled or semi-skilled sila. Kasi isasama namin yan sa briefing sa lahat ng OFW sa Luminas. And then kargahan na namin ng extra privilege. Yes, please. Thank you. Basta. Maraming salamat sa usual support. Thank you. Sino-sino nga ba ang mga solo parents ayon sa Amended Solo Welfare Act RA 11861? Hello po sa mga solo parents natin. Marami po ako nababasang mga tanong ninyo at sinasabing kayo po ay solo parent. Pero sino nga ba ang totoong solo parent ayon sa batas na RA 11861? Iisa-isahin ko po sa inyo para nang sa ganon, hindi po kayo nalilito kung sino ang qualified solo parent. Ikaw ay solo parent kung ikaw ay may anak na 22 years old and below na walang asawa, walang trabaho, nag-aaral at nakaasa pa sa kanilang mga magulang. Pwede rin namang ikaw ay may anak na 22 years old and above kung sila ay may physical or mental disability. Walang kinakasama o bagong asawa. Walang co-parent na matatawag. Kaya kung may jowa ka na tumutulong sa'yo sa bahay para sa gastusin para sa inyong mga anak, hindi na po kayo solo parent. Noon ha, pumapasok sa alin sa mga sumusunod na categories. Letter A, nanganak dahil biktima ng rape. Letter B, namatayan ng asawa. Letter C, nakakulong ang asawa na may 3 buwan na. Letter D, may physical or mental disability ang asawa na nakakahadlang sa pagiging magulang. In other words, kung meron kang asawa na may sakit at hindi na makatulong para sa pagpasok ng pondo sa tahanan. Letter E, legal o de facto ang paghihiwalay ng may 6 months na ang nakalipas. Kung ikaw ay hiwalay na sa iyong asawa ng more than 6 months. Letter F, pagsasawalang bisa ng kasal o
pagdaan sa diborsyo, kung ikaw ay annulled na or kung divorced ka sa ibang bansa. Letter G, kung ikaw ay abandon or iniwan ng asawa na may more than 6 months na. Letter H, asawa or kamag-anak ng low or semi-skilled na OFW na may 1 taon na sa abroad. Ang aplikante ng solo parent ay hindi dapat kumikita ng mahigit sa 250,000 kada taon. In other words, kung ikaw ay may asawang OFW na low-skilled or semi-skilled lang at below 250,000 ng income, ikaw ay pwedeng i-consider na solo parent, lalo na kung yung asawa mo ay 1 taon na sa abroad. Mapapanood nyo rin yan sa video na to. Letter I, nanay or tatay na hindi kinasal na nangangalaga ng anak. Letter J, legal guardian, adoptive or foster parent na may kaukulang dokumento galing sa tamang ahensya ng gobyerno. Basta nag-iisa ka lang kaya yan solo, nag-iisa. So hindi porkit ikaw ay legal guardian, adoptive or foster parent, ay ikaw ay solo parent na. Dapat nag-iisa ka, wala kang partner sa pagtataguyod ng adopted son or daughter mo. Letter K, kahit sinong kamag-anak na nasa 4th civil degree of consanguinity or affinity under the following conditions. Patay na pareho ang magulang ng bata, inabondo na ang mga bata ng may 6 months na nakakalipas, matagal nang nawawala ang mga magulang. So yun naman po ay para sa mga kamag-anak na nasa 4th degree of consanguinity or affinity. At letter L, buntis na babae na nag-iisang dumadaan sa pagbubuntis. Naku, may pahabol pa pala ang espesyal na kategory ng mga solo parents. Sino-sino sila? Number 1, mga inabuso, inabandona o pinabayaan ng mga solo parents kasama na ang biktima ng domestic violence. Number 2, mga kabataang solo parents, mga 10 to 19 years old, ayon sa WHO, o yung mga biktima ng child marriages. Kasama rin po kayo bilang solo parents. Solo parent ka pa rin kung mag-isa kang nagpupundar sa inyong mga anak kahit nakasama mo sa bahay ang iyong mga magulang. Pwede kang kilalanin bilang solo parent basta kaya mong i-establish na ikaw lang mag-isa ang bumubuhay sa inyong mga anak. Sana po naliwanagan po kayo kung sino po talaga ang mga solo parents. At ako rin po ay nakikiusap sa lahat ng ating mga kababayan. Sana po ang mag-avail lang ng mga benefits ng solo parents ay yung totoong solo parent. Tandaan po natin, hindi po biro ang magpalaki ng anak. At napakahirap po kung ikaw ay nag-iisa. Kaya sana po, kung kayo ay totoong solo parent, dun lang po sana kayo mag-apply ng solo parent ID. Kung kayo po ay interesado sa lahat ng mga solo parent information na binibigay po ng Bagong Henerasyon Party List, i-follow nyo lang po ako sa lahat ng social media accounts at i-follow nyo rin po ang Bagong Henerasyon Solo Parent Support. Salamat po! Ayan, so maraming salamat Congresswoman Bernadette Herrera, napakagaling tong congresswoman. So i-follow niyo po sa kanyang mga social media, madali niyo po siya makita. And meron na ako may habol, no? For example, ikaw po isang lalaki o OFW katulad ko at mayroong asawa na sa Pinas, para mas maintindihan niyo ang asawa mo nasa sa Pilipinas, babae, ako nandito, lalaki. Ang kinikita ko sa loob ng 1 taon, hindi tataas ng 250,000 pesos at lumampas na ako ng 1 taon, pwede po matawag na solo parents yung asawa natin sa Pilipinas. So pwede po yun. Considered pa rin yung solo parents kasi mababa po yung income natin sa loob ng 1 taon. Hindi po tumaas yan ng 250,000. Sana naintindihan nyo, okay, yung concept ng solo parents program. So marami lang, hindi lang naman about sa OFW. Marami pong pasok po doon sa solo parents program. Hindi lang po yung mga OFW. Kaya panoorin nyo po talaga yung buong video na yon. Talagang malaking tulong po to sa inyo. Okay, sa mga solo parents. Okay? So yun lang, maraming salamat. Share this video ko. Hindi ka pa nakafollow sa aking YouTube channel, i-follow nyo po OFW Pinoy TV at mag-update pa ako regarding sa mga OFW video content. Okay? God bless and bye-bye.